Praise God. Come on, let's declare Luke 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Let's declare JA1 culture. I am a blessing. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. I'm not extreme. Tayo pong lahat yung makapumikit, tayo manalangin. Oh Heavenly Father, we worship you. We adore you. Ikaw pong kumilos sa aming buhay. Ikaw patuloy na kumilos. Lord, hayaan mo pong iyong salita'y bumago ng buhay, puso, espiritu, kaluluwa ngayong oras na ito. Punuin kami ng iyong salita. Sa iyo po namin binibigay lahat ng pinakamataas na paborit pagsamba. In this place, we declare your victory and the defeat of the enemy. We invite you, Holy Spirit. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Praise God. Batiin mo naman yung nasa kaliwat kanan ng good morning. Kamusta po kayong lahat? Batiin mo naman yan. Tanong mo naman kung kamusta na. Kung yan ay single, sabihin mo'y deserve. No? Kung yan ay in a relationship, sabihin mo'y tiis-tiis lang. Praise God. Amuin mo naman. Kung amoy mayaman, sabihin mo, God bless you more. Yan. Pag walang amoy, sabihin mo, iriregaluhan kita next week. Yeah. Akin lang hong itinatama sa akin. Yeah, praise God. Di ko talaga mahuli ang hangin eh. Yan. Tumatama na siya. Praise God. Palakpakan nga po natin si Lord. Good morning po sa inyong lahat. Sino po yung mga first-timer? Ngayon lang po naka-attend. May please raise your hand. Yun ngayon lang po naka-attend dito sa church. Please raise your hand. Wow, praise God. Welcome po, welcome. Palakpakan nga natin si Lord. Praise God. Alam niyo po, ako po'y masayang-masaya. Our church po ngayon, tayo po'y nakilos sa mga campuses. And ang ating pong campus ministry ay on fire. Amen. Pinag-aapoy ng Panginoon. Every campuses sa biyaya ng Diyos, tayo po ay meron ng mga A-group na nabubuksan. Palakpak nga po sa Panginoon. Grabe. And I thank the Lord. Minsan meron doon mga nagsesend sa amin ng mga A-grouping. Sa tunay, hindi ko nakilala yung mga A-group leaders sa biyaya ng Diyos. And also, alam niyo po ba, ang simbahan po natin ay nakakaranas ng sunod-sunod na himala. Amen. Instant healing, instant revival. Grabe ang ginagawa ng Diyos. Iniipon lang po natin ang mga testimony ng mga pinagaling ng Panginoon, pinalaya ng Panginoon at nakaranas ng breakthrough. Banda-banda po diyan. We'll talk about it. Grabe ang ginagawa ng Diyos. Okay. Today, we will talk about walk by faith. Amen? Lumakad sa pananampalataya. Today, we will focus in the story of Matthew chapter 14, verse 22 to 23. Si Jesus, pinauna niya po ang kanyang mga disciple kasi from that place, pupunta sila sa isang, liliban sila sa lawa, pupunta sila into another place. So pinauna ni Jesus ang mga disciple. Sabi doon, ang bangka ay pasalungat sa alon, kaya hinahampas sila ng alon, and malakas ang hangin. Nung madaling araw na, si Jesus ay sumunod, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Natakot ang mga disciples, sabi nila, may multo, and so on. Sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Ako ito.
Mateo chapter 14, verse 28 to 33. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, hayaan mo kong pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Verse 29, sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. 30, ngunit nung mapansin niyang malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin niyo ako, sigaw niya. 31, agad siyang inabot ni Jesus. Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila ng bangka, tumigil ang hangin. 33, at sinamba siya ng mga nasa bangka, tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Today, we will talk about kung paanong si Pedro ay lumakad sa tubig, tayo naman ay lalakad sa pananampalataya. So the question is, paano nga ba lumakad sa pananampalataya? Number 1, have a word from God. Ang unang hakbang para ikaw po'y lumakad sa pananampalataya ay magkaroon ka ng salita na galing sa Diyos. Kung mapapansin niyo po, si Peter ay hindi agad lumakad. Mateo 14:28, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Even though si Peter ay merong desire. Alam niyo ho ba, yung lumakad sa tubig, it symbolizes our desire. Lahat tayo ay merong gustong gawin, lahat tayo ay merong gustong maranasan. So, si Peter ay gusto niyang lumakad sa tubig. Andun ang desire. Gusto niyang puntahan ng Panginoong Hesus. Pero, ang nagpa-move forward kay Peter ay hindi ang desire. Ang nagpalakad kay Peter sa ibabaw ng tubig ay ang salita ng Diyos. Dito pa lang, dapat pala natatanong na agad natin si Lord. Sometimes, meron po tayong desire. May gusto tayo. Oh, napakalaki naman ito, nak. Talaga namang, para akong magician yan eh. Mamaya kalapate ang lalabas. Now, meron tayong mga desire. May gusto tayo, may pangarap tayo. Normal kasi yan. Tanungin mo nga ngayon nasa kaliwat kanan, di kayo meron kang gusto. Tama? We have all the desire. The same with Peter, the same kung paanong gusto niya lumakad sa tubig. Lahat tayo may gusto. Pero, every desire ay hindi dapat ang nagpapakilo sa iyo ay yung lakas ng kabuog or yung demand ng needs. Kailangan ang nagpapakilo sa iyo ay ang salita ng Diyos. Example, nagka-desire ka magka-jowa, nag-desire kang mag-resign sa trabaho, nagkaroon ka ng desire mag-ibang bansa, nagkaroon ka ng desire magkaroon ng asawa, nagkaroon ka ng desire na bumili ng kahit anong bagay. Ang unang kailangang gawin sa desire na yan ay humingi ng salita sa Diyos. Dahil hindi porket maganda yan sa pakiramdam mo, or hindi porket dahil masaya ka dyan, automatic will na yan ni Lord sa iyong buhay. Pastor, nag-Facebook ako. Pagising ko sa umaga, sabi sa akin nung pagkakita ko agad, makakatanggap ka ng magandang balita ngayong araw na ito. Biglang, Pastor, meron nag-chat. May opportunity. Ako'y pinapapunta na sa ibang bansa. Well, listen to this. We should first ask God. Kasi tayo pong mga Kristiyano, hindi tayo nakabase sa bukas na opportunity. Nakabukas tayo kung ano ang sinasabi ng Diyos. Even though maraming opportunity sinasabi sa atin, we are not based on opportunity. We are based sa kung ano ang sinabi ng Diyos. Pastor, yung crush ko, crush din ako. Iyan na. Pastor, alam niyo po ba, may spark, may kilig, hindi kami nag-usap, magkakulay kami ng damit. Yung something like that na parang, iyan na yun. Then, you should ask the Lord. Bakit? Because we are not based on feelings, based tayo sa word. This is what I realize. Ang desire lagi nagbabago. Ang desire ay nakabase sa kung ano lang ang needs mo ngayon.
Sabi mo dati, heto lang ang kailangan mo and you will be happy. Nung nakuha mo na, meron ka na uling other needs. Tama? Dati ang gusto mo lamang ay magkaroon ka lang ng cellphone. Nung nagkaroon ka ng cellphone, mamaya iba na uling yung desire. When Peter had the desire na lumakad sa tubig, hindi yun ang hudyat para siya mag-move forward. Ang nagpalakad sa kanya ay ang salita ng Diyos. Basahin uli natin, Matthew 14:28-29, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, hayaan mong pumunta ako sa kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. That is the desire. Yan ang gusto niyang mangyari. Ano ang sumunod? Verse 29, sumagot siya, halika. Ibig sabihin, merong salitang nanggagaling sa Diyos. Here, we will see the difference between walk by desire and walk by faith. Ang walk by desire ay yung mga bagay na ginagawa mo dahil gusto mo. Dahil feel mo. Dahil feel mo, ito ang tama, ito ang urgent, ito ang kailangan. That is what we call walk by desire. Listen to this. Kahit pa yung desire na yan ay pinag-pray mo, kahit kasama pa yan sa prayer request mo, lagi sa iyong mga tithes and offerings, sa sinesend mo sa intercessor, kung wala dyan ang salita ng Diyos, desire mo pa lang yan, gusto mo pa lang yan. Pastor, ano po yung walk by faith? Ang walk by faith, ito yung mga bagay na gusto mo, pero support ng word ni Lord. It means, pag ang isang bagay na dinesire mo ay merong salita ng Diyos na sinusuportahan ng gusto mo, hindi mo lang pangarap yon, plano na yon ni Lord sa'yo. At yung paglakad doon, sa pangarap na yon, hindi na ikaw ang nalakad. Kasama mo na doon ang Diyos. Kaya ang tawag doon, walk by faith. Nalakad ka, hindi lang dahil gusto mo, nalakad ka kasi alam mong yon ang gusto ni Lord sa buhay mo. Tingin sa kaliwat ka na sabi mo, mag-devotion ka muna. When you read the Bible, when you meditate the Bible, it will help you a lot. Alam niyo po ba, instead of wasting your years in regret, mag-spend ka ng at least 1 oras in meditating the Word, night and day. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, kaysa ikaw ay magsisi ng matagal, magbasa ka ng Bible. Why? Sa tunay, marami tayong gusto noon nang hindi natin tinanong si Lord kung kalooban ba ni Lord sa atin. Nag-loan ka nang hindi mo na tinanong si Lord. Basta ang alam mong God will provide. Ay hindi ka naman nagtanong kay Lord. Yung iniloan mo ay binili mo ng isang bagay na hindi mo rin naman mapakinabangan. Dumating ang time, nagbabayad ka na ng loan, yung niloan mo, hindi mo na nagagamit. Why? Because we have just the desire, pero wala tayong word. Another thing, humanap ka agad ng partner nang walang word ni Lord. Na broken ka, na bitter ka. Sometimes we made a lot of decision without word, ang ending ay regret. Kaya instead na ikaw ay naani na, ikaw ay pinapalo pa. Sabi mo sa'yo, nasulat ka na, mag-devotion ka muna. Kasi ang salita ay, pag meron ka salita ng Diyos, napapag-aralan mo ang decision mo. Ito kasi yun sa tunay, ayaw nating humingi ng word kay Lord. Kasi alam mong, una pa lang, di na yan will ni Lord sa'yo. We have a lot of desires na kaya hindi na tayo magbasa ng Bible o humingi ng salita kasi alam nating it will contradict sa gusto natin. We have a lot of desire na kapag nagbasa ka ng Bible, wala na, tapos na ang kilig dahil sasabihin dyan ng Diyos, ikay tumigil-tigil. Tama? We have a lot of desire, kaya ayaw nating humingi ng word kay Lord, wala na, tapos na ang paldo. Tapos na ang pinaglalaban. Kasi kapag nagbabasa ka ng Biblia, ang sinasabi nito ay hindi ang ginawa sa iyo ng mundo. Ang sinasabi ng Biblia ay lagay ng puso mo.
Kaya minsan, ayaw mong magbasa ng Bible kasi naiyak ka kay Lord. Lord, sinaktan ako nila. Pagbasa mo ng Bible, sasabihin ni Lord, magpatawad ka. Ha? Kaya minsan, alam na natin, wala na, kukontra din naman ang Bible. Hebrew chapter 4, verse 12. The Word of God. That is the Bible. The Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It cuts all the way through to where soul and spirit meets, to where joints and marrow come together. It judges the desire and thoughts of the heart. Alam mo yon? Ang salita daw ng Diyos, yan po'y buhay. Ang salita ng Diyos, yan ay makapangyarihan. Sino ho dito, ilang beses niya nang nabasa ang Bible? May please raise your hand. Praise God. Kahit yung Bible, ilang beses mo nabasa, kahit ikay pumunta na sa John chapter 3, alam mo na pagdating ng 16, nasasabihin dyan ng Diyos ay, for God so loved the world. Pero alam mo, pag meron kay specific needs, buhay talaga ang salita. Amen? Hindi ito, kahit pa alam mo na yung sunod na verse, merong another revelation. Alam niyo kung bakit? Because the Word of God is alive. Buhay ang salita ng Diyos. Ito'y makapangyarihan, ito'y mabisa. At ang sabi nga dito, ito daw po'y parang tabak na magkabilay talim. Ibig sabihin, tinatarget nito our innermost. Ang tinatarget nito yung pagkatao mo. Kaya nga, it judges the desire and thoughts of the heart. Ang nare-reveal dyan sa devotion, puso mo. Hindi lang yung ginawa ng mga taong nasa paligid sa iyo, hindi lang ang nangyayari sa mundong ito. Ang nare-reveal dyan, puso mo. Minsan ang emotion mo, ang thinking mo kay sinaktan. Pero pag nagbasa ka ng Biblia, babaguhin ng Diyos ang hindi ka sinaktan. Sadyang ikay mali. Minsan ang iyong emotion na yan, thinking mo pag-ibig na. Sa word mo, biglang pagbukas mo ng devotion, sasabihin sa iyo ni Lord, malungkot ka lang. Parang talagang babasagin Judge the thoughts, the desires of our heart. Kapag ang word na nagsabi sa iyo, na go, praise God. Pag meron ding word na magsasabi sa iyo, stop, wait. Listen to this. Kapag babad ka sa salita, nababago ang desire. Kapag babad ka sa salita ng Diyos, nababago ang desire. Napag-usapan na natin to last week. Kapag babad ka sa Netflix, pag nababad ka sa Korean drama, pag babad ka sa kung ano man ang iyong pinapanood, pag babad ka sa sigabo, yung mga pinapanood na ganyan, pag babad ka sa ganyan, mamaya ay gayong ka na dahil. Pero pag babad ka sa salita ng Diyos, mamaya yun na rin ang iyong desire. Di ka dati, tayo na lang pag wala kang babad na salita, ang pangarap mo na lang, gusto mo na lang maging hotdog sa freezer, gusto mo na lamang maging halaman sa gedli, something like that. But when you read the Word, nagbasa ka ng Biblia, nababago ang iyong desire. Nagkakaroon ka ng hope, nagkakaroon ka ng lakarin. Marami kasi ako naipon na testimony noong, hindi ko kasi ito matestify, parang ito ay ilang years na pinaprocess sa amin ng Diyos. Kaya hindi ko naman mai-testify kasi nga, I want it to be okay na. Alam niyo po, before I have a desire, gusto ko, bahay muna, bago kasal. Ayos naman yung plano. Because sa mundo, it is a typical way. Plano muna ng bahay, everything settled muna bago ang kasal. Kaya naman, ako, I try to push everything. Talagang every plan, laging doon ang punta. Pinush magpagawa ng bahay, pero hindi natapos. Magganit ang blessing. Tuwing umaga, pinupuntahan ko yung bahay, dinideklarahan ko, magkakapinto, magkakabintana, Lord, ito'y mapupuno, and so on. I always do that every morning. Lord, lahat ng kulang mapupuno. Until merong word na tumama sa akin. Na-rebuke ako ng Bible, contentment. Na-rebuke din ako ng aking spiritual leader. Akala ko ako'y humarap sa aking spiritual leader. Sabi ko, Reb, kami po'y nagpapagawa na ng bahay. For that, pagkatas ng bahay, kami po'y magpapakasal. Alam mo, sabi sa akin, tinapik ako, akala ko'y matutuwan. Sabi sa akin, bahay muna. May bahay muna bago ang bahay. At
From that moment, ako'y na-rebuke ng salita. Ayaw nga, baka nga ako'y medyo napapadali. Alam niyo po, I started to look, Lord, ano talaga ang gusto mong desire? Ang gusto pala ng Diyos, binabaan niya kami ng salitang love each other now. Magmahalan muna. So we started to plan our wedding. Kinancel ko yung pangpapaganda ng bahay, kinancel namin yung sunod na yung pacing ng dapat mangyayari before the wedding. We canceled everything. We started to move according sa kung ano ang word ni Lord. And you know what? Today I realize, buti na lang sumunod ako sa salita. Bakit? Kasi yung akala kong naiwan, yung akala kong hindi maayos, yung pala after the wedding, doon pala aayusin ni Lord. Amen? Hindi naman talaga kalooban ng Diyos na maghirap tayo. Sometimes, kailangan lang natin ng tamang salita na yun ang lalakaran natin. Akala ko nasira ang patas ng plano ko. Hindi pala. Sinira lamang ang desire ko. Para habang ako'y pinagpapala ng Diyos, meron ding maturity nakukuha. The Lord teaches us contentment. One at a time. You don't need to rush everything. You don't need na kailangan gawin yan. Enjoy and appreciate small victory. Enjoy the process. Instead of wasting my time na maghintay na dumating ang malaking pagpapala ng Diyos para maayos ang bahay and everything, nilakaran namin kung ano ang meron kami ngayon. At sa biyaya ng Diyos, pinapatunayan ni Lord, everyday siya ay sapat. Listen to this. Ang devotion mo ay hindi ginagamit para makuha mo ang gusto mo. Ginagamit ito para maging maayos ang pagkatao mo. When you read the word, may pangarap, kailangan ko ng supporting verse. No. When you read the word, Lord, ito ang aking desire. Tama ka po ito. Magbasa ka ng Bible. Itama mong mabuti. Tingnan mo kung yun talaga ang gusto ng Diyos. Baka there's something character na binabago sa'yo si Lord. Next. Paano lumakad sa pananampalataya? Meron ka ng salita. Number 2, obey the word. Sumunod ka sa salita ng Diyos. After ng salita, kailangan mong sundin ng salita. Matthew 14:29, sumagot siya, si Jesus, halika. At ito ngayon ang sunod. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Isipin niyo po ito. Kahit pa si Lord ay merong salita kay Peter na halika, kung si Peter ay hindi bumaba, kung si Peter ay hindi lumakad at humakbang, walang mangyayari. Ang word ni Lord na nakasupport sa desire natin, lakaran mo ng pananampalataya. Bagay na gusto mo, will din ni Lord sa iyong buhay, sundin mo ang gusto ng Diyos. Sometimes kasi ganito nangyayari. We have the desire. And then, that desire ay alam mong kalooban ng Diyos. Dahil doon sa desire na yun, kalooban ng Diyos, minsan ginagawa mo, proseso natin. Tama po ba? Minsan ginagawa natin, gusto natin. Example, gusto mong ikaw ay pagpalain ni Lord financially. That is the desire. Sino ho dito gusto ng financial breakthrough? Amen. Diba? Gusto mong pagpalain ka ni Lord financially. And this is the good news. Will ni Lord na pagpalain ka. Amen? Kalooban ng Diyos na pagpalain ka. So, ibig sabihin, yung desire, mayroong supporting verse. Mayroong salita na gusto ni Lord pagpalain ka. Ngayon, kailangan mong sundin ang salita. Yung word ni Lord ng iyong susundin. Kasi minsan, gusto kong pagpalain ako ni Lord financially. At ang kailangan kong gawin, yan ay kalooban ng Diyos. Anong ginagawa mo? Ang ginawa mo, yung proseso mo ng sarili mong pagpapayaman. You work hard 24/7. Ginawa mo ang trabahong ito, nagpakalayo-layo ka and everything. At yung ito matindi, ginawa mo yung mga bagay na alam mong ito ang proseso ng pagpapayaman. Ang ginawa mo yung nag-business ka, sumama ka sa mga taong mayayaman, ikaw ay nag-vlog. Kasi alam mo, dito na magsisimula ang pagyaman. Kasi gusto ni Lord na yumaman ako, gusto kong yumaman ako, may word si Lord na yumaman ako. Ang ginagawa mo, proseso mo.
Pero listen to this. Pag sinabing obey the word, sabi ng principle ng Bible, magbigay ka and you will receive. Ano ang principle ng Bible para dumaloy ang pagpapala? Surrender to God your tithes and offering at bubuksan ng Diyos ang langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Sumunod ka sa Panginoon, you need to give up everything to God and the Lord will return it 100 times. Nakikits nyo? Nandun ang desire, nandun sa Bible ang principles kung paano tayo pagpapalain. Minsan, ang ginagawa natin, hindi, gusto ng Diyos ako pagpalain ako. Trabaho ng trabaho, nang akala mo'y doon kayayaman, without realizing, meron palang salita ni Lord na kailangan yun ang sundin mo. Amen. Listen to this. Mas marami pang beses na salungat ang mundo kaysa magkasundo. Na magkasundo ang world at word. I will give you the example. Kailangan niyo po ito maintindihan. Mga taga-Efeso chapter 6 verse 3, ikaw ay giginhawa habang yung buhay sa lupa. Sino ang gustong tumanggap ng ganyang pagpapala? Amen. Sometimes, pinangahawakan natin yung promise na yan. Wow, grabe Lord. Giginawa daw at haba ang buhay. Pinag-pray mo at yan ang will ni Lord. Ngayon, paano giginhawa? Paano hahaba ang buhay? Pastor, sa pagpahaba ng buhay, ako ho'y mag-gym, ako ho ay magra-running, magwa-walking. That is good, that is okay, there's nothing wrong with that. Paano giginhawa? Ako po'y magtatrabaho, ako po'y mag-ano. Pero, pag pinanghawakan natin ang salitang yan, we should ask God, Lord, anong gusto mong gawin namin? Anong gusto mong gawin namin to receive that? At makikita ang sagot, if you want to receive maginhawa at mahabang buhay, puntahan natin ang unang verse before that. Efeso chapter 6, verse 12. Igalang mo ang iyong ama at ina. So, even though pala, kahit pa anong gawin nating, sometimes meron tamang salita, meron tamang action na pwedeng mapulpil yung ginhawa at mahabang buhay, pero meron palang sinasabi si Lord na kailangan mong gawin. And we should be aware to the word of God. Ang tindi ng pangako at para makuha ang pangako ay kailangang sundin ang sinasabi ng Diyos. If you want to have a long and satisfied life, honor your parents. Amen? Another, sometimes we work hard, we invest kasi may pangako si Lord. Pero minsan sinasabi sa iyo ni Lord, o nga anak, meron nga blessing na dadaloy dyan. Pero ang salitang para sa iyo, ito muna ang kailangan mo mapagtagumpayan at dito nga dadaloy. Yung topic natin last Sunday, Matthew chapter 11 verse 28 to 29. Then Jesus said, come to me, all of you are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Napakagandang pangako. Ang sabi ng Diyos, sabi ni Lord, bibigyan daw niya ako ng pahinga, ako daw na nahihirapan, ako daw na nasasaktan. Pastor, duman po ang buong week, ako po'y broken-hearted. Pastor, duman po ang buong week, ako po'y may pinagdadaanan. Well, ano ba? Sunod na sinabi sa 29. Let's read. Take my yoke upon you and let me teach you. So, ibig sabihin, ginawa mo ba yung sinasabi ng Diyos? Kinuha mo ba yung pinapagawa sa iyo ng Diyos? At ikaw ba'y nagpaturo sa Diyos? Amen. Sometimes we hold the promise, we reject the instruction. Kaya kahit pa marami tayong pinangahawakan, when we reject the instruction, nawawala ng sense ang promise. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, ilaban mo ang salita. There is something about this word. We should change our perspective instead of telling God, ang hirap kasi ng sinasabi ng Diyos. No. Pasalamatan mo ang Diyos kasi binigyan ka niya ng daan paano makuha ang pangakong iyon. Huwag ka mainggit sa process nila. Huwag ka mainggit sa paraan ng mundong ito. Ikaw ay susunod sa Diyos dahil sa paraan na sinabi niya. Alam niyo huga, mahihirapan ka pag masyado kang practical. Mauubos ang oras mo mag-isip. Iisipin mo yung, ako na sinaktan, ako pa magpapatawad. Masyado tayo minsan practical mag-isip ano? Bet ako magtatights dyan. Bet ako magbibigay dyan.
Bit ako magwiwin dyan. Bit ako magdi-disciple. Bit ko gagawin niya. Masyado tayo minsan sobrang practical mag-isip. Kapag pinilit mong makita mo na ang resulta bago ka gumawa, then wala kang mararanasan. Tatapatin na kita. Hindi talaga kayang abutin ng isip natin ang isip ng Diyos. Hindi mo talaga, bakit ka kailangan magpatawad? Bakit ka kailangan gawing ito? Hindi yan abot ng iyong practical mind. Hindi yan kaya ng isip mong panlupa. Isaiah 55 verse 8 to 9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi nyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay hindi kasya sa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Ano sinasabi doon? Kung gaanong mas mataas ang langit kaysa sa lupa, ganun kalayo ang isip ng Diyos at paraan ng Diyos sa paraan natin. Kaya, if we waste our time, energy, and everything to figure it out, bakit ito gagawin ng Diyos? Magdududa ka lang. Kaya anong kailangan mong gawin? Alam mo nang hindi naabot ng iyong isip ang paraan ng Diyos, edi magtiwala ka na lang. Amen? Sumunod ka na lang. Dahil tayo mga Kristiyano, ito, 2 Corinthians 5:7, for we live by faith, not by sight. Ibig sabihin, lumalakad ka sa sinasabi ng Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita mo. It is very clear. Ang paraan ng Diyos ay hindi mo paraan. Ang thinking ng Diyos ay hindi mo thinking. So, pag pinilit mong abutin, na kailangan mo nang i-explain sa iyo ni Lord lahat bago ka sumunod, then wala kang mararanasan. Sumunod ka muna sa salita. Hindi mo kailangang abutin ang isip ng Diyos. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala, lakaran ang pinapagawa ng Diyos, and you will experience it. Faith ang dahilan kung bakit ka na-attend ng church. Faith ang dahilan kung bakit ka nag-o-offering. Faith ang dahilan kung bakit kayo nagagastos sa iyong A-group. Alam mo yung minsan, hindi mo na maintindihan, bakit ka ako gastos dito sa A-group. Sa practical mind, ikay naluko, ikay na-scam, ikay nauto. Pero sa spiritual, sa taong nalakad sa pananampalataya, yan ay tanim at meron niyang bungang maganda. Yan ay paraan ng paglilingkod. Kaya if you figure it out, bakit nga naman, then mahihirapan kang ma-process. Ang kailangan mo lang gawin, sumunod ka sa salita. So yung desire without word, walk by desire. But the desire with the word of God, yan ang walk by faith. Now I will give you a bonus. If you are having a hard time to obey God at ang kanyang mga salita, I will read to you this verse. Ito ang bonus verse para sa iyo. Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, if you are having a hard time, Pastor, hindi ko kayang sundin ang salita ng Diyos. Actually, mahihirapan kang sundin ang salita ng Diyos kung hindi ka babad sa salita ng Diyos. Let's read. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Ibig sabihin, that is the word of God. Huwag kaligtaan. It means huwag kalimutan. Pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi. So, ibig sabihin, ang word ni Lord, dapat meron ka pagkagising mo sa umaga at bago ka matulog. So, ano pastor ang mangyayari kapag ginawa ko yan consistently? Araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. It means, consistent devotion equals life transformation. Life transformation equals prosperous and successful life. Sabi mo sa'yo, nasa luwat ka na, simple lang ang sagot. Consistent devotion. Magbasa ka ng salita ng Diyos, nakasulat na eh. Meditate the word of God day and night. So that, ma-obey mo ang mga nakasulat doon. Kaya kung kayo nahihirapang sumunod, baka kulang lang sa devotion. Baka kulang lang sa babad ng salita. Kaya wag mo nga hayaan na emotion na magdadala sa'yo. Allow the word of God to transform you.
Hayaan mong mapasunod ka ng salita. Again, kung saan ka nakababad, iyon ang magiging ikaw. Kaya if you want to obey the Word of God, kasi yan ang pangalawa, yan ang mga nalakad sa pananampalataya, consistent devotion. Next, number 3, trust in the Word or trust the Word of God. Matthew chapter 14, verse 30 to 31, ngunit napapansin niyang malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin niyo ako, sigaw niya. Verse 31, agad siyang inabot ni Jesus, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. So pwede ngayong oras na ito, meron ka ng word ni Lord at ikaw ay nasunod na sa word ni Lord. Pero ito si Peter, nung siya'y naglalakad, napansin niya na malakas ang hangin at siya'y natakot. So, yung fear ay nagresulta ng doubt. Alam niyo po ang revelation dito? Kanina pang malakas ang hangin. Kanina pang malakas ang hangin. Nakibalik mo sa verse 30. Alam niyo po daw, nasabi doon sa verse 30, ngunit nang mapansin niyang malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Pero if we will assess, yung malakas na hangin, hindi yung dumating para palubogin si Peter. Yung malakas na hangin na yan ay kanina pang nandyan. Tingnan po natin sa verse 24, nung sila'y nagbabangka. Samantala ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nakakasabay ba dito? Verse 24. Nung si Peter ay nasa bangka pa lang, nasa verse 24 na ba tayo? Verse 24 na. Nung si Peter po ay nasa bangka pa lamang, hindi pa siya nalakad, malakas na ang hangin. Hinahampas na nga sila. Bakit? Pasalungat nga sila kasi sa alon. Nandyan na ang hangin, nandyan na ang hampas ng alon. Pero ito bakit si Peter ay nakalakad sa tubig? Dahil hindi siya napatingin sa alon, hindi siya napatingin sa hangin. Napatingin siya sa Panginoong Hesus. Pagtingin niya sa Panginoong Hesus, biglang pakiramdam niya tumahimik ang hangin, kumalma ang alon. At nung siya'y naglalakad na, hindi biglang lumakas ang hangin at hindi biglang lumakas ang alon. Sadyang malakas na ang alon, sadyang malakas na ang hangin. Kaya lamang siya lumubog kasi sabi doon, nang mapansin. Ibig sabihin, nung napamali ng tingin. Nung biglang nakatingin kay Jesus, biglang napatingin sa katabi. Biglang napatingin kung saan-saan. At doon na nag-start lumubog. You know the difference? Focus. Kanina pang nandun ang lawa, kanina pang nandun ang alon, kanina pang nandun ang hangin. Pero bakit hindi siya lumubog? Dahil sa focus. J1 family, yung nagpapasuko sa iyong pagsubok ngayon ay the same pagsubok na pinagdadaanan mo na noon. Kaya lamang siya parang mas malaki ngayon, kaya lamang siya parang mas mahirap ngayon na hindi dahil mas malaki ang pagsubok, nagkakamali ka na ng tingin. Nagkukulang ka na sa tiwala. Lumubog si Peter hindi dahil pinabayaan siya ni Jesus. Lumubog si Peter kasi napansin niya ang hangin. Sometimes, kaya tayo bumabagsak sa pagsubok ng problema, hindi dahil tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya minsan, akala natin kaya tayo bumabagsak sa pagsubok ng problema kasi napatingin tayo sa pagsubok. Alam mo bang, bibigyan kita ng hope ngayong oras na ito? Alam mo bang kayang-kaya mo bang magpatuloy sa buhay mo? Sabi mo sa'yo nasa kaliwat kanan, kayang-kaya mo pang lumakad. Kayang-kaya mo pang magpatuloy sa buhay, hindi ka palubog. Ikaw ay sa pa-move forward. Ano lang kailangan mong gawin? Your trust.
Magtiwala ka sa salita kahit parang maraming alon, kahit parang maraming hangin, tumingin ka pa rin sa salita. Focus ka lang kay Jesus. Alam mo, pag nawala ng focus mo sa Panginoon, everything, everyone around you can hurt you. Alam mo yung pag hindi ka na nakapokus sa Diyos, isasabihin ko sa iyo, kahit kortina ng simbahan, matitisod ka na huwag ka nang umattend. Pag napamali ang tingin mo sa Panginoong Hesus, kahit itong mga snake plant na to, pwede kang mapikon. Ayoko na umattend dyan sa church. Ba't ang dami snake plant? Pag napamali ka lang ng tingin, pag napamali ka ng tingin, kahit sa song leader, kahit sa keyboardist, gitarista, kahit dito sa PowerPoint, pag hindi ka napatingin kay Jesus, kahit ano dito sa paligid ay pwedeng gawin para pasukuin ka sa iyong problema. Because that is also the same wind, sa same wave na kanina pang umaatake sa iyo. Alam mo kung bakit mo nakakayanan noon? Nakatingin ka kasi kay Jesus. Kaya ka hindi lumulubog sa pagsubok noon, lumalakad ka kasi sa pananampalataya. Ngayon, mas nagiging practical ka na. Sometimes, sinisisi agad natin si Lord sa pangit na sitwasyon. Akala natin dahil pangit na nangyayari, wala nang ginagawa si Lord. Iniisip natin na dahil pangit na, tapos na agad si Lord sa buhay natin. Wala na. Fake news yung preaching nung Sunday. Fake news yung 2025 is a great harvest. Fake news yung fake news yung mga new things, new season na yan. Walang nangyayari. Alam mo, the moment na nag-doubt tayo sa word ni Lord, diyan na tayo maglulubog. If you are now in the situation na parang hinahampas ka ng hangin, nilulubog ka ng alon, sasabihin ko sa iyo ngayong oras na ito, hindi, hanggang dyan ka na lang. Baka tayo, kung si Jesus kaharap natin, baka tayo, Lord, ako'y lumulubog na. Alam mo, sasabihin lang din sa iyo ni Jesus si Garne, bit mahinang yung pananampalataya. Bit ka nagdududa. It is also the same with Peter Nung sinagip niya si Peter, paghawak niya kay Peter, sabi, bit ka nananampalataya. Bit lumit ang iyong pananampalataya. Bit ka natakot. Baka ngayon, pagkaharap natin ng Diyos, yun din ang sabihin sa atin ng Diyos. Baka ikay may pinagdadaanan, yan lang din ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Bakit naliit ang iyong pananampalataya? Bakit ikaw ay nagdududa? Ay alam mong meron ka ng salita, nahakbangan mo na nga, magtiwala ka sa salita. The Word of God is true. At ang Diyos na nangako ay faithful. Iba ang process ng way ni Lord kasi. Alam nyo, lagi nyo tatandaan, laging iba ang proseso ng Diyos sa proseso mo. Gusto mo minsan, 25 years old, meron ka ng bahay, kotse, sasakyan, everything, jowa, baby love, something like that. 27, nalibot mo na ang lahat ng nasa Middle East. At the age of 30, naikot mo na ang Europe. The age of 35, ikaw ay nasa Canada, Australia, and so on. We have our own timeline and there's nothing wrong na mangarap. Pero, desire ng Diyos na pagpalain ka. Pero kapag hindi nasunod yung timeline mo, wag mo namang sabihan or wag ka namang magduda sa pangako ni Lord. Dahil ang Diyos ay tunay na nangako. Amen? Tunay ang pangako, iisang gustong mangyari, pero lagi nyo tandaan iba ang proseso. Kaya kailangan ikay nagtitiwala. Alam niyo po, ako'y natuto ng tumahimik kapag marami nangyayaring pangit sa buhay. Dahil pag pinaganda ng Diyos, ako din ang napapahiya. Naranasan niyo yon? Yung nagwawala ka, oh Lord, ano ginawa mo? Diyos ka ba? Talagang nagwawala ka na, yun na lang ang gagawin. Pinag-pray ko yun, hindi mo binigay, and so on. Alam mo yung ang dami natin agad inaano kay Lord. Ang dami natin, hindi na ako ate, hindi na ako magtitiwala sa iyo, hindi ka pala tapat. Tapos after 2 days, na-approve. Sorry, Lord. After 2 days, bigla may ginawa si Lord. Sayang ang sama ng loob, sayang ang galit, sayang hinanakit. Natutunan ko ng tumahimik every time na may nangyayari. Bakit? Kasi alam kong basta may pangako ang Diyos, tutuparin niya na. Kahit pa hindi sa timeline na gusto ko. Way back 2024, meron po akong blessing na darating. Yun ay mula doon sa aking pinagtrabahuhan before. I have a blessing na darating.
Alam niyo po, that is supported with verse, word, everything. Tatanggap ako ng pagpapala. At alam niyo po ba, sabi ko, wow, masarap ang aking Christmas. Yan, talagang ang aking Pasko ay ayos ngayon. Bakit? Darating yung blessing. Talagang inatado ko na. Kung bagay sa ano'y, hindi pa pisa ang itlog na bilang mo na ang sisiw. Parang ganon. Naatado mo na everything. Alam niyo, hindi dumating. Yung mga kasabay ko, na-approve. Yung akin, hindi dumating. Ako ang tindi ng aking sinama ng loob. Sabi ko, bakit naman ang akin hindi pa dumating? Lord, ako naman ang iyong lingkod. Yung may mga ganyan paano pa. Pag hindi ka pumasa, i-compare mo na ikay naglilingkod, yung pumasa hindi naglilingkod, something like that. Alam nyo, dumating ako sa point that I question God. Sabi ko, Lord, bakit naman? Napakadali lang sa iyo na i-approve yun. May mga ganyan pa ako sa mga word kay Lord. Napakadali lang namang i-approve at hindi ako na-approve. Alam niyo po ba, 2024 hindi po na-approve. Kailan lang na-approve? Ngayon 2026. Kung kailan ako ikakasal. Kung kailan kailangan ko ng cash. Alam niyo po sa biyaya ng Diyos, nung yun po ay dumating, ako'y hiyang-hiya kay Lord. Dahil ilang beses kong pinagdudahan ang pagiging Diyos niya noong 2024, kaya pala hindi niya binigay kasi meron siyang paglalaanan sa 2026. And you know what? I thank God kasi hindi niya binigay noong 2024. Kasi kung binigay niya noong 2024, wala na akong aasahan ngayong 2026. At mula 2024, 2025, bawat buwan na dumaan, nagkaroon ng increase sa biyaya ng Diyos. Trust the process. Trust the Word of God. Bakit? Kasi nga lagi naman si Lord merong gagawin. Sayang ang pagkunot ng noo, sayang ang pag-iyak, sayang ang pagdadabog. Sayang ang pintuang nasira. Buti na lang, thank God kami, wala pang mga pintuan sa kwarto. Pag kayo nagtatampo kay Lord, sayang. Ilang cellphone na nabasag ang screen pagka nadidisappoint, and so on. Alam mo, hindi dahil porket pangit ang nangyayari, wala nang mangyayaring maganda. Ang word ni Lord ang final. Sabihin mo sa'yo nasa kaliwat kanan, ang word ni Lord ang final. Kahit paanong pangit na sitwasyon, kumilos ka ayon sa salita. Pangit lang ang sitwasyon mo pero hindi pa tapos ang Diyos. Tingnan mo nasa kaliwat kanan, sabihin mo, pangit ka lang ang sitwasyon. Diba? Pangit lang ang sitwasyon, pero huwag kang magdamdam, huwag ka na agad mag-iyak. Huwag mo akala tatapusin mo ng iyong buhay. Huwag. Hindi pa tapos ang Diyos. Magtiwala ka, hindi pa yan ang final. Now, if you have now the desire, babalik tayo sa ating theme verse, Matthew 4:4. Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but every word that comes from the mouth of God." Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa Diyos. It is also the same with your desire. May pangarap ka, amen? May gusto kang mangyari maganap. Ang sabi dyan, man shall not live on bread alone. Ibig sabihin, meron kang desire, pero hindi lahat iikot lamang sa paraan na gusto mo. It is move or it will move sa word ni Lord. Lagi yang bread and spirit. Kung paano pinapalakas mo ngayong physical para magkaroon ka ng malakas, mahabang buhay, ganun ka rin kikilos sa spiritual. Ano sinasabi ng Diyos para maranasan nyo? Yang desire mo na yan, yang pangarap mo na yan, wag mo lamang pakilusin, wag mo lang hayaang mangyari kung paano nakilos ang mundong ito. Hayaan mong kumilos ang salita. Sino dito ngayong oras na ito handa nang lumakad sa tubig? Handa nang lumakad uli sa pananampalataya. Alam kong mayroong pangako ang Diyos sa iyo. Ikaw lang nagdududa, ikaw lang nasaktan lang sa mga nangyari ng mga nakaraan, ikaw lang akala mo'y wala nang mangyayari. Pero sasabihin ko sa iyo, ang ganda ng plot twist. Huwag mong hayaan na akala mo'y dyan ka na lang, magtiwala ka uli. Mahalaga ang desire, mahalaga ang pangarap na meron ka. But remember this, ask the Lord. Humingi ka ng salita sa Diyos. Every time po, meron nagpapapray sa akin, board exam, every time may magpapapray, alam niyo po, I declare blessing to them.
But right after ito, lagi ko sinabi, nak, pag uwi mo, magbasa ka ng Bible. Humingi ka ng word ni Lord. Bakit? Kasi yung word ni Lord, yun ang magko-confirm. Bagamat tayo nanampalataya, hayaan mong ang salita ng Diyos ang mag-confirm sa salitang tinanggap mo, sa desire na pinangako sa iyo ng Diyos. Pag meron ka ng salita, obey. Sumunod ka sa salitang sinasabi sa iyo ng Diyos. Again, walk by faith. And last, Pastor, sumusunod na ako, nagbibigay na ako, nag-i-group na ako, lahat ginagawa ko na. Pero parang wala nangyayari. Trust the word. Magtiwala ka sa salita. Pwedeng hindi yan nangyayari sa proseso na gusto mo, pero nangyayari yan sa paraan ng Diyos. Alam ko pong alam na alam nyo ang verse na ito. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Pagkatiwalaan mo ang Diyos, buong puso. Do not depend on your own understanding. Ibig sabihin, don't try to figure out anything, everything. Paano kung hindi gawin? Paano kung ganito? Paano kung ganito? Do not depend on your own understanding. Trust in the Lord. Ibig sabihin, yung alam mo na masyadong practical, yung alam mong akala mong ito ang tama, yung akala mong yun ang dapat mangyayari, do not depend on that. Trust in the Lord. Magtiwala ka sa Diyos. Verse 6, seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Sa lahat ng ginagawin mo, sa lahat ng mga proseso mo, ano sabi ng Diyos doon? Hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Kaya every desire, kailangan kasunod ang salita. Naiintindihan nyo? Doon kasi papasok yung seek His will. Example, meron kang desire, meron kang gusto, meron kang pangarap. Papasok yan seek His will kapag nagbasa ka ng Bible. Ibig sabihin, merong supporting verse. Merong pangakong salita na kino-confirm ng Diyos na yung desire mo na yan ay tama. So you will seek His will in all you do, and the Lord will show you the path to take. Bakit? When you have the desire, Lord, pagpalain mo naman ako, Lord. When you read the word, the Lord said, I will bless you. Thank you, Lord. Then, ano yung path? Ano yung dadaanan? And you will be a blessing to many. So, ibig sabihin, kaya kapag papalain ng Diyos, merong command. You will be a blessing to many. Babaguhin mo ngayon yung desire mo, babaguhin mo ngayon ang iyong daraanan. Hindi sa paraan na gusto mo, sa paraan ni Lord. Pastor, malayo. Kaya nga sinabi, do not depend on your own understanding Kaya nga sinabi, malayo ang kaisipan ng Diyos Sabi ng Diyos my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Ibig sabihin, don't try to figure out everything, Lord. Kailangan i-explain lahat ni Lord. No. Have a word, obey, and trust the word. And I will tell you, lalakad ka sa pananampalataya, lalakad ka sa parada ng tagumpay. Ang Diyos na nangako'y tapat. May please stand right now. Today, ito lang ang ating gagawin. We'll just sing this song. It is a song na talagang nagsasabi sa atin that our God is a way maker, a promise keeper. It is a song, it is a declaration na tayo naniniwala na yung Diyos na nangako sa atin ay tapat. Now, if you are first timer here, Pastor, hindi ko po alam yung mga Word of God na yan. Hindi ko po alam yung mga Bible na yan. Then, I encourage you, mamaya meron ka mga A-group leader. Kung wala ka mang physical Bible, kahit sa application, mag-download ka ng Bible. Doon ka mag-devotion. Why? Sobrang powerful ng salita. Sobrang powerful ng salita ng Diyos. Day and night, meditate the Word. Meditate the Word. Now, just close your eyes and have assessment. Ano ang desire mo? Ano ang gusto mong lakaran sa tubig? Ano yung gusto mong, the same with Peter, kung paano gusto niyang humakbang sa tubig, ano ngayon ang desire na meron ka? Ano ngayon yung pangarap na meron ka?
Ano yung mga nasa checklist mo na plano, pacing na gusto mong maranasan? Have a word. Kung medyo ikay nag-move forward na at wala pang salita ng Diyos, mag-step ba ka muna ng kaunti? Get your Bible and ask the Lord which path to take. Ask the Lord. Now, if you have now the word, at medyo ikaw ay nagdududa pa, go to your A-group leader, go to your pastor, tanungin mo na kung ang desire na to at itong word na natanggap mo, tama ba? Bakit ko sinabi yun? Because sometimes, pag gustong-gusto mo na, pakiramdam mo, lahat ng salita ng Diyos ay lagi ng patungkol daon. Kaya go to your leader, go to your pastor, and tell to them na, this is my desire, this is the word ni Lord, tama po ba? Now, if you have now the word, congratulations. Bakit? Meron ka na kasing lalakaran. Pag meron ka ng pangako, meron ka ng ahakbangan. Meron ng gagawin ng Diyos sa iyong buhay. And now, obey. Obey the word. Magkaiba talaga ang proseso ng mundo at proseso ng salita. Pero we walk by faith. We walk by faith. Lumalakad ka sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Kaya kung ang tingin mo, ang proseso mo ay iba sa mundong ito, it's okay. Ang mahalaga proseso ni Lord yan. Kasi salita na ni Lord ang pinangahawakan mo, kaya dapat proseso na ni Lord yan. It's okay to surrender all your ways, all your thoughts, all your plan, all your process. Do not depend on it. Trust in the Lord. Huwag ka ma-pressure sa timeline mo. Now, I want to encourage someone today. Huwag kang ma-pressure sa timeline mong akala mong late ka. Dahil lahat ng nasa sa Diyos on time. Lahat ng nasa sa Diyos, nasa tamang panahon ka. If you obey, you serve the Lord. You meditate the Word. Nagdi-devotion ka na day and night. You serve the Lord. Praise God. You obey the Word. Pangit pa rin na nangyayari. Trust. Trust the Word. Ang sabi ng Panginoong Hesus, bakit ka nagdududa? Bakit ka natatakot? Ano ibig sabihin? Nilalakaran mo na eh. Ang ibig sabihin nun, may nangyayari na. Come on, just close your eyes. Sing this song. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. Come on, declare. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. Alam mo ba ang sinasabi ng salitang yan? Every time na dinideclare mo yan, Even when I don't see it, you Lord, kahit working. hindi ko po nakikita, Even when I don't feel it, Lord, you kahit hindi ko po working. nararamdaman, You never alam ko stop pong working. hindi ka You natigil. never stop. Alam You ko never pong stop patuloy kang working. nakilos. Even when I Come on, feel it, declare. you working. Even when I don't see it, you working. You Declare, never stop. revive You that never faith. stop working. Buhayin ang pananampalatayang nawala. Even when I see Buhayin you ang pananampalatayang nawala ngayong oras na ito. Magtiwala ka uli. Humakbang ka uli. You never stop working. Even when I see Do not you depend on your own working. understanding. Even when I feel it, you Trust the working. Lord. You never stop. You Trust never the stop Lord. working. You never stop. You never stop working. Even when I see it, you working. Even when I feel it, you working.
working. You never stop, you never stop working. You never stop. Everyone, come on, raise your hand. Kung paano kayo naniniwala. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is your God. That is your God. Waymaker, waymaker. Come on, declare. Naniniwala kayo sa Waymaker. Promise keeper, light in the darkness, my God. Kahit pa parang imposible as you sing that song, alam mong si Lord ang gagawa ng daan. Kahit pa parang malayo na, alam mo that is a promise keeper. Light in the darkness, my God. Waymaker, Come on, declare, declare, declare. waymaker, Miracle worker. Miracle working God. Miracle working God. Come on, declare it with all your heart. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Come on. That is Pag-apuyin mo uli ang pananampalataya sa puso mo. waymaker, Pag-apuyin mo uli ang pananampalataya mo sa puso mo na alam mong kayang-kaya ng Diyos. Kayang-kaya ng Panginoong Yesus. Kilusan yan. Kayang-kaya ng Panginoong Yesus. Come on, declare. Light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Come on, this is the same situation with Peter. Even when I Nang mapansin niyang malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulan lumubog. Panginoon, sagipin niyo ako, sigaw niya. never stop. Sino ngayong oras na ito umaamin sa harapan ng Panginoon? Lord, I need your rescue right now. Lord, sagipin niyo ako. It is the same with Peter asking God, Lord, sagipin niyo ako. Now, pray to God. Pray to God na iligtas ka ng Diyos. Na abutin ka ng Diyos. This is the good news. Verse 30, mapansin niyang malakas ang hangin, siya'y natakot, nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin niyo ako. This is for you. Verse 31, agad siyang inabot. Agad siyang inabot. Ito ang mensahe para sa iyo ngayong oras na ito. Ikaw na lumulubog, hindi ka sasagipin bukas, hindi ka sasagipin mamaya. Agad kang sinagip ngayon. Agad kang kinuha ngayon. Agad kang inabot ngayon ng Panginoon. Kung saan ka man lumulubog, God is telling you, agad siyang inabot. Agad siyang kinuha. You never stop working. Woo!
And this is the good news. Pagpunta sa bangka, biglang tumigil ang hangin, biglang kumalma ang dagat. As you believe that you have a God way maker, a promise keeper, a miracle working God. Kikilusan ng Diyos ang loob, kikilusan ng Diyos ang labas. Get ready for the miracles na inihanda ng Diyos. Worship, worship, declare, declare, declare. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop Guys, working. inaabot ng Diyos ang lahat ng humihingi ng tulong ngayong oras na ito. Do not be afraid. Huwag ka nang magduda, huwag ka nang matakot, huwag ka nang manghina. Inaabot ng Diyos. Umaabot ang Diyos. Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Ang tanong ni Jesus, Lord, today, ang JA1 Taal, we walk by faith. We walk by faith. Now, ang lakarin mo ay hindi kailangan ng approval ng tao sa labas. I know there's some doubt sa ating puso na kaya ayaw mong gawin kasi hindi yun ang paraan ng mundo. Pero ang lakarin mo ay hindi kailangan ng approval ng tao para sabing tama ang nilalakaran mo. Ang lakarin mo ay yung lakaring pinapalakad sa iyo ng Diyos. Huwag ka mag-alala, iba ang proseso pero isa ang direction. Answered prayer, miracle, breakthrough, freedom, deliverance, salvation. Iisa ang bunga niya. The perfect will of God. Lord, we thank you. We worship you. We sealed everything with your most precious and powerful blood. Salamat po dahil kami po'y ni-revive mo ang aming pananampalataya. And we are, Lord, excited na makita ang mga bagay na aming pinampalatayaan. Book of Hebrew, this is the faith. Naniniwala ka na mangyayari ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. Siguradong sigurado ka yung natanggap mong salita nung nag-devotion kay mangyayari kahit hindi mo pa nakikita. At doon kalalakad at yun ang path na pinapadaanan sa iyo ng Diyos. God richly bless you. You are super blessed. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Praise. Okay, so dadako naman po tayo sa ating tithes and offering. So, alam niyo po ba na ang ating pagta-tithes at ang pagbibigay po natin ng, or pag-o-offer, paghahandog po natin kay Lord, na-exercise po natin at nai-apply po natin dyan yung walk by faith na sinasabi po. Ano po? So, sa verse pong iyan, walk by faith, not by sight. So, gusto lang pong ipaalam po sa atin ni Lord na wag po tayo mag-focus doon sa sight. Ano po, yung sight na iyon yung mga alalahanin na tayo ay mauubusan, mawawalan, at hindi pagpapalain. Ano po? So doon po tayo mag-focus sa line na walk by faith. So tayo ay nagta-tithes, tayo ay nagbibigay kay Lord.
dahil alam natin na tayo ay pagpapalain ng Diyos. Tayo ay lumalakad ng may pananampalataya kahit hindi pa natin alam kung ano yung ibabalik ng Diyos. Pero I assure you po na ang pagbabalik po ng Diyos ay higit pa sa atin pong pangangailangan, higit pa sa ating pagkakaunawa. So sabi nga po dito sa 2 Corinthians 9 verse 6 to 8, whoever sows generously will also reap generously. God loves a cheerful giver and God is able to bless abundantly. Then sinabi rin po kanina na trust the Lord. Ano po? Tayo ay magtiwala po sa word na kung ano man yung ibinibigay po sa atin. Ang sabi po sa verse, God loves a cheerful giver. So tayo po ay magbibigay, maghuhulog po tayo ng ating tithes, magbabalik po tayo at ng ating offering na tayo po ay masaya. Masaya po tayo, hindi tayo excited dahil may ibabalik si Lord, kundi excited tayo kasi pinagkakatiwalaan natin ang Diyos sa part na yon. At ang sabi po dito ay God is able to bless you abundantly. So, hindi lang ibabalik ng Diyos kung ano yung ibinigay po natin. Ang ibabalik po ng Diyos ay yung napaka-laking pagpapala na hindi po natin mawawari sa ating isipan na iyon ay mahawakan natin at yun ay tayo ang makaka-receive. Ano po? So, trust in the Lord, trust His Word, kasi ang promise ni Lord, cheerful and generous givers receive God's abundant grace and provision. So, kaya po tayo, every time na tayo ay magbibigay at magbabalik ng para sa Diyos, tayo po ay may ngiti sa labi, magaan sa ating heart, dahil ang Diyos po ay mapagpala at higit sa lahat, tayo ay magiging pagpapala po sa mas marami pang tao. So, kung kayo po ay nakapagsulat na ng inyong prayer request, tayo po manalangin, ipag-pray po natin, at yung bawat inilalagay po natin sa sobre, ito yung heart natin na kung paano po natin pinagkakatiwalaan ng Diyos sa ating buhay. Sige po, let's close our eyes and bow our head. In the name of Jesus Christ, Father God in heaven, thank you so much, Panginoon, for all the blessing that you have given us. Thank you, Panginoon, Lord God. Hindi mo kami pinagkulang. Lord, ginagawa mo pa kami pagpapala at ikaw, Panginoon, ang nakikita sa buhay namin na kung paano mo ini-increase, kung paano mo, Panginoon, pinopromote ang bawat isa sa amin, God, in the name of Jesus Christ. Lord, thank you, Panginoon, sa nakaraan linggo, Lord God, na kami pinagpala mo. Thank you for the answered prayer, God, in Jesus' mighty name. Lord, nakita namin yung pagkilos mo, yung pagsama mo, Lord God, na hindi mo kami pinabayaan, God, in Jesus' mighty name, Lord God. Hindi lang needs, Panginoon, ang aming nakukuha, maging yung mga wants namin, Panginoon, Lord God, ito yung pinagkakaloob mo sa amin, Lord God, sa lahat ng mga tapat na nagbibigay at nagbabalik ng iyong tithes and offering. Lord, sa mga oras pong ito, Panginoon, we walk by faith in the name of Jesus Christ with a cheerful heart, Panginoon, na ito ay ibabalik namin sa iyo na may kagalakan ng aming mga puso, in the name of Jesus Christ, na nagtitiwala kami, Panginoon, in the name of Jesus Christ, Lord God. Hindi lang kami, Panginoon, nakatingin sa kung ano yung ibibigay mo pa sa amin. Lord God, kami nakatingin dahil alam namin, Panginoon, na kami nagtitiwala sa iyo namin to pinagkatiwalaan at ikaw yung source ng lahat ng meron kami, God, in Jesus' mighty name, na hindi namin kailangan mag-alala, na hindi kami mauubusan dahil ikaw, Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari na nagbibigay at nagpo-provide, nagpo-pour out ng lahat ng mga pagpapala sa aming buhay, God, in Jesus' mighty name, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ito'y selyuhan mo ng banal mong dugo. Ito'y magagamit for your glory alone, Panginoon. And I declare, Panginoon, sa lahat na magbabalik at magbibigay, Lord God, manifestation, Panginoon, ng blessing upon blessing, more surprises, unexpected miracles, Panginoon, sa buhay nila, promotion, provision, Panginoon, in Jesus' mighty name. Lord, muli, maraming salamat sa iyo namin pinagkakatiwalaan lahat ng ito. In Jesus' name, amen. Pwede na po tayo magbigay.
Praise God, habang kayo po ay nagbibigay sa biyaya ng Diyos, July 13 po, mag-start po tayo ng construction. Yan na po, nagbigay na ako ng date. July 13, magpapalagay na po tayo ng mga exhaust fan. Ano po, hindi lang po natin na-push ngayon ang pagpapalagay ngayong week kasi po this coming Wednesday, for the first time, meron pong ikakasal dito sa church. First time po yon na dito po ang wedding gaganapin sa church. So we don't know kung anong proseso gandang gagawin natin, but we are excited doon. So invited po ba kami? Depende, kay Hazel kayo magtanong. Ayan. Kung invited sila, kay Hazel. Pero hindi ho yan ang ikakasal, ha? Hindi. So again po, pinalampas lang natin week na ito for the preparation ng wedding. Then July 13, start na po tayo, magpapalagay po tayo ng mga exhaust fan. So I thank the Lord sa lahat po ng mga nagbigay ng kailang mga pledges, mga nagtanim. Palakpakan nga po natin si Lord. Let's pray. O Heavenly Father, inihahandog po namin sa iyo ang mga tithes and offering na ito. Maging mabangon sa iyo sa iyong harapan. Magamit God for glory alone. Lord, lumakad po kami sa pananampalataya. Kumilos kami ayon sa iyong salita. At Lord, it will manifest. Bubuksan mo ang durungawan ng langit. Bubuhos ang masaganang pagpapala. Hahadlangan ang lahat ng salot at tatawagin ng lahat ng bansa na kami pinagpala. At Lord, ang iyong pangako, ipoprovide mo ang pangangailangan ng iyong simbahan. In Jesus' name, Amen. Pag-pray po natin ng bread and juice. Panginoon, sa pag-partake po namin ng bread and juice na ito, mag-manifest ang totoong essence nito. In Jesus' name, Amen. Pag po kayo meron naman, natili lamang po nakatayo. Bigay po natin ang pinakamataas na pagrespeto as we partake this Holy Communion. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat ay nagkakasalas sa katawan at dugo ng Panginoon. Tayo po lahat ay humingi ng tawad sa Panginoon. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siyang ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiraso yun at sinabing, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y magaling na sa lahat ng aking sakit at karamdaman. In Jesus' name, Amen. Matapos maghapunan, dumapot siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y malinis na sa lahat ng aking karumihan. Mahal na mahal kita. Paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. In Jesus' name, Amen. Praise God. Dahil po tayo ay 2 linggong hindi nakapag-mentoring, sa biyaya po ng Diyos, mamaya po meron po tayong mentoring service. Aagahan po natin 2 p.m. kasi po meron po tayong practice mamaya po para sa wedding po mamayang hapon. So yun lamang po, tayo po'y manatili nakatayo at ideklara ang katagumpayan ng ating Diyos. Yun, amen po. And right now, patuloy po natin palakpakan ng Panginoon sa oras na pinagkaloob niya sa atin. Yes, Lord. And ngayon po, lahat na lumalakad sa pananampalataya, come on, shout, Hallelujah! Hallelujah! And right now, let us continue to turn up this sound of praise. Amen? Amen! Amen.
Come on, just clap your hands. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated on our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, oh, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, 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 turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Come on, you sing it again. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Come on, say hallelujah. Woo! And ngayon po, bago po tayo dumako sa part na yan, habang tayo po'y umaawit ng papuri, ay inaanyayahan ko rin po ang bawat isa na sumayaw ng papuri para sa Panginoon. Amen? And right now, as we continue to praise God, atin pong sundan ang steps na ginagawa ng ating mga AP. Okay? Amen? Ma, 1, 2, 1, 2. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Come on, isa na to. Our praise goes up. Come on, everybody all the way from the back. Your praise goes down. Our praise goes up. Come on, your rain comes down. Come on, everybody, for the last time. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. We shout, oh praise, we celebrate, oh King of glory, enter in. You are riding on our praise, oh Lord. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up, this sound of praise. Over all, oh turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Oh lift him up, this sound of praise. Over all, for the last time. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. You the highest praise. Oh, we give you the highest praise. Oh, we give you the highest praise. Oh, Jesus, our Savior, you are worthy of it all. I'm gonna sing it again. Oh, we give you the highest praise. Oh, we give you the highest praise. Oh, we give you the highest praise. Oh, Jesus, our Savior,
You are worthy of it all. Oh Jesus, our Savior, you are worthy of it all. Lord Jesus, our Savior, you are worthy of it all. Let's continue to give God the best clap of praises. Hallelujah. Lord, patuloy po natin palakpakan si Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan ka namin, Lord. Lord, maraming salamat po sa Sunday service na ito, Lord. Maraming salamat, Lord, sa pag-remind mo sa amin, Panginoon, na lumakad kami sa iyong mga salita, Panginoon, at hindi lamang sa desire ng aming mga puso, Lord. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita na ibinaba mo ngayong araw na ito, Lord. Lord, at sa nagbaba ng iyong salita, sa buhay ni Reb Maya, maraming salamat, Lord. I-bless mo pa po siya, Panginoon, at gabayan sa kanyang mga plano, Lord, para sa iyong kaharian. At Lord, sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan, dala namin ng iyong proteksyon, ng iyong pagmamahal at iyong mga salita, Panginoon. At Lord, handa na kami, Panginoon, na lumakad, Panginoon. Lumakad sa tubig, Panginoon, na hindi kailanman matatakot sapagkat alam namin, Panginoon, na nandyan ka. Meron kaming dalang mga salita mo, Lord. At Lord, maraming salamat sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri, dakil at pagsamba in Jesus' name. Amen. Sige po, patuloy po natin itaas ang ating mga kamay at iniiwan ko sa buhay ng bawat isang wala hanggang pag-ibig, kapayapaan nagmumula kay Yahweh, pagpapala at pabor nagmumula sa Panginoon Kristo, pagsama, paglead, pag-guide ni Holy Spirit, sumating yung bukas at magpakailanman at lahat ng anak ng Diyos na lalakad sa pananampalataya, lahat ay magsabi ng Amen.